Luffy, lalabanan na siguro si Saturn? Bali nagumpisa nga itong chapter 1103 sa timeline ng chapter 1078. Kung maaalala nyo sa mga oras na to hindi nga natin makita si Vegapunk at kakatapos lang ni Bonnie na makita yung memories ng tatay niya. So ngayon nga ipinakita na yung aftermath ng moment na to. Niyakap nga ni Bonnie si Vegapunk at nagsorry. At dito may ibinigay nga si Vegapunk sa kanya. Ito nga yung pinapabigay ni Kuma sa anak niya once na mag 10th birthday na daw ito. At ito nga isang sapphire necklace na hugis araw. Bali natuwa nga si Bonnie sa regalo na to ni Kuma. Hanggang sa nabanggit na nga niya itong si Luffy. Tinanong nga niya kay Vegapunk kung yung tatay daw ba ni Luffy ang old body ng tatay niya. Ang sinabi nga ni Vegapunk oo. Kaya nga daw siya nagtataka na parehas sila ni Luffy na pumunta ngayon sa Egghead Island. At dito dahan-dahan na ngang bumabalik sa current timeline yung sitwasyon. Ipinakita nga na hawak-hawak pa rin ni Saturn si Bonnie. Itong sila Sanji, Franky, Vegapunk at Atlas hindi pa nga rin makagalaw. Si Luffy naman nakita nating sobrang drain at nanghihingi ng pagkain. Si Sentomaru naman hawak na ng mga marines. At itong si Admiral Kizaru naman although hindi nga siya nakakagalaw dahil sa ataking ginawa sa kanya ni Luffy, ipinakita nga na iniisip pa rin niya sila Sentomaru at Bonnie. At dito ipinakita na nga rin yung iba pang nangyayari ngayon sa mundo. Natanggap na nga ng lahat itong balita na may nangyayari ngayon sa Egghead Island na similar sa nangyari sa Ohara Incident. Ipinakita nga rin itong Revolutionary Army na nag-aalala kay Kuma. Tinanong nga ni Dragon si Ivankov kung saan daw ba sa tingin niya pumunta si Kuma. Ang sinabi nga ni Ivankov obviously daw na sa Merijoa, since gaganti nga daw ito sa mga ginawa sa kanya ng world government. Pero kilala nga daw nila si Kuma at iba nga daw ito mag-isip, kaya probably daw hindi siya pupunta doon. Nung marinig nga yun ni Dragon napaisip siya. Sa sumunod na panel naman nakita nga nating pumalag na itong si Bonnie. Ginamit nga niya itong distorted future technique niya at nag-transform as Nika. Pinalaki nga niya yung braso niya na nag-cause ng pagkawala niya sa hawak ni Saturn. Pero bago pa nga makabato ng atake itong si Bonnie bigla na lang siyang nanghina. Nung marinig naman ni Saturn na nabanggit ni Bonnie si Nika bigla nga siyang nagulat. Napaisip nga siya na hindi pa daw napagkokonekta ni Bonnie sila Nika at yung bagong transformation ni Luffy, which is yung Gear 5. At speaking of Luffy ipinakita nga na bigla na lang may nagbigay ng pagkain sa kanya. Kaya naman nilubos nga ni Luffy yung pagkakataon para makarecover. Kumain nga siya ng kumain. At dahil dito ipinag-utos nga ni Saturn sa mga marines na lagyan daw ng handcuffs si Luffy. Mabalik nga kay Bonnie na-realize nga niya na hindi gumagana kay Saturn itong devil fruit powers niya. Kaya naman ni-reveal nga ni Saturn na yung kakayanan daw neto nanggaling mismo sa pag-eeksperimento niya. Isa nga lang daw si Bonnie sa resulta ng experiment na sinubukan nila kung gagana daw ba ang devil fruit powers kung hindi ito directly na ipapakain sa isang tao. Yung kakayanan nga daw ni Bonnie hindi lang neto nababago ang edad niya at ng ibang tao. Bagkus kaya din daw netong baguhin ang future ng isang tao. Similar sa paggamit ni Bonnie ng distorted future. Pero yung kakayanan daw neto unti-unting nababago once na nalalaman daw ng user neto yung katotohanan. Kaya naman itong pagde-decline nga daw ng Nika form na ginagamit ni Bonnie resulta lang daw na talagang hindi totoo itong Sun God Nika. Bagkus isa lang daw itong alamat. Nung marinig nga ito ni Bonnie nagalit ito at sinabing totoo daw si Sun God Nika. In fact hinahanap nga daw niya ito dahil sa ito daw ang alam niyang makakapagligtas sa sitwasyon ng tatay niyang si Kuma. Ang sinagot nga lang ni Saturn kwento lang daw talaga ito na pinagpapasapasahan ng mga buccaneer. Kaya wala daw katotohanan itong kwento na to. Hanggang sa inopen up na nga ni Saturn yung patungkol sa nanay ni Bonnie na si Genie. Dinala nga daw si Genie sa Merijoa para maging wife number 8 at gaya daw ng nagdaang mga eksperimento nila sa mga babae nag-end up nga rin daw ng hindi maganda ang sitwasyon netong si Genie at nagkaroon din daw siya ng sapphire scale disease. Nung marinig nga yun ni Vegapunk galit na galit ito.
Bakit? Dahil yung sapphire scale disease nga daw ang sumira sa pamilya ni Kuma. Tapos ngayon i-reveal daw ni Saturn na siya pala ang may kagagawan neto. At ang matindi pa nun ginamit pa niya ito para i-blackmail si Kuma. Diba nakakainis yun? Nung ma-realize nga ni Bonnie itong mga pinagsasabi ni Saturn bigla na lang itong naluha. At habang nangyayari nga ang lahat ng ito nakita nating dumating na si Kuma sa Egghead Island. Yes guys, lumapag na nga siya sa isla na to at dali-daling tumatakbo papunta kay Bonnie. Nung malaman nga ito ni Saturn dali-dali rin niyang pinapaatake sa mga Marines itong si Kuma. Kaya nagmadali na rin siyang patayin itong si Bonnie. Binato nga niya si Bonnie sa lupa at aakma na sana niyang tutusukin ito gamit ang isa sa mga paa niya. Pero bago pa nga yun mangyari saktong dumating na si Kuma. Hinawakan nga niya agad si Bonnie at sinalag itong paa ni Saturn na siya namang tumusok sa likuran niya. At dito hinugot nga ni Kuma itong paa ni Saturn at humarap. At sa huling panel nga ng chapter na to nakita nating akma ng susuntukin ni Kuma si Saturn. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1103. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Sa part nga ng unang scene finally na nalaman na rin natin itong sinasabi ni Dr. Vegapunk in chapter 1067 na meron daw siyang gustong ibigay kay Bonnie. At ito pala yung necklace na to na pinapaabot ni Kuma. So somewhat na fill up na nga ng 2 page ng chapter na to yung missing scene sa nangyari bago mag chapter 1089. Since nagulat nga tayo na bigla na lang nabuo itong buong grupo nila Luffy na hindi man lang natin alam ang nangyari kila Vegapunk at Bonnie. Sa part naman ng pagsulpot bigla ng pagkain sa tabi ni Luffy nang walang explanation I assume na may 3 candidates sa kung sino ang nagbigay neto sa kanya. Obviously wala na dito si Atlas since sinabi niya mismo na hindi daw siya makagalaw. Kaya probably possible na ito sila Caribou since nakita na nga natin to during Wano Arc at currently nga nandito pa rin siya sa Egghead Island. Ikalawa si Luffy mismo, yung power of imagination niya. Similar sa pagpoproduce niya ng goggles out of nowhere sa naging laban niya kay Rob Lucci. At lastly si Admiral Kizaru. Bakit? Dahil nakita nga natin na biglang nagbago yung posisyon niya. At sa kinakain nga ni Luffy nakita rin natin yung bowl na similar sa pinagkainan niya sa mga past chapters. At speaking of Kizaru nakita nga natin na concern siya kila Sentomaru at Bonnie. So buhay pa nga rin yung posibilidad na pwedeng bumaliktad itong si Kizaru kay Gorosei Saturn since yung target nga nila sa isla ngayon itong mga kaibigan niya. Sa part naman ng pagdating ni Kuma sa Egghead Island similar nga yung energy ng pagliligtas ni Kuma kay Bonnie sa naging pagliligtas rin ni Ace kay Luffy during Marineford War. Yung tipong handa nilang isakripisyo yung sarili nilang buhay alang-alang sa minamahal nila. I'm sure na kapag na-transfer itong scene na to sa anime mas matindi pa yung emosyon na mararamdaman natin dito. Lalo na itong moment na pasuko na si Bonnie at handa nang mamatay. As for next chapter naman I'm sure na mas kaabang-abang ito dahil dito na nga natin makikita yung paggante ng Straw Hat Pirates at ni Kuma kay Saturn since currently nga nagre-recover na si Luffy. Si Bonnie naman nakawala na at itong si Kuma naman handa nang mag-all out para labanan si Saturn. Anyway, ayan na nga yung chapter review natin para sa chapter 1103. Yung mga hindi ko nga natalakay gagawa na lang natin ng separate video. So yun lang, peace!